Hello and good day everyone. Today I'll be discussing the facilities and equipments used in table tennis. This includes the table, net, playing area, paddle, and the ball. So first we have the table, net, and playing area. The table in table tennis is 9 feet long and 5 feet wide, and it stands 2.5 feet above the floor. Ang surface nito ay kulay dark green or blue at may white line sa gilid para markahan ang boundaries, and kasama sa lines ang end lines, side lines at center line, lalo na sa doubles kung saan hinahati ang table sa dalawang pantay na bahagi. Sa gitna naman, makikita ang net. The net is 6 feet long and 6 inches high, and it divides the table into 2 equal sides. Para naman sa playing area, kailangan na sapat ang space at may minimum space required is 40 feet long at 20 feet wide and 11.5 feet high. Importante rin na ang sahig ay hindi dapat madulas, kaya usually gawa ito sa kahoy, concrete o rubber. Next, we have the paddle or the racket, also known as yung racket natin. Ang paddle ay may dalawang bahagi, ang blade or ang kahoy at ang face rubber naman or the rubber covering. Dapat ang blade ay smooth, matibay at pantay ang kapal. Yung dalawang sides na ginagamit sa pagtama ng bola ay dapat may rubber. Kapag may rubber na ito, tinatawag na itong paddle. Importante rin ang kulay. One side is black and the other side is red para madaling makita ang spin ng bola. Yung rubber naman ay pwedeng smooth or pimpled, depende sa playing style ng player. Next, we have the ball. Ang table tennis ball ay bilog, spherical specifically, at may timbang na 2.7 grams at may diameter na 40 mm. Ginagawa ito sa celluloid or similar plastic at kadalasang kulay white or orange po. Next, we have the types of ball. May iba't ibang klase ng bola, depende sa paggamit. First, dyan sa bullet is novelty balls, ginagamit for fun o reactional play. Second bullet is training balls, mas malambot, good for beginners. Next is the one-star balls, ginagamit sa school at youth clubs. Next we have the one-star balls, para sa practice at improving players. Then lastly, yung 3-star balls, ito ang highest quality at ginagamit sa official tournaments. So, ang bawat equipment sa table tennis, from the table, net, paddle, hanggang sa ball ay may specific standards para masiguradong fair at maayos ang laro. So, that's all for my report. Thank you for listening. Have a great fun po. Thank you. Good day everyone. Today I will explain how scoring works in table tennis. In table tennis, a player earns a point when their opponents make a mistake. I will now explain the different situation where a player can gain a point. First, a player gets a point if the opponent fails to hit the ball. This means if the opponent misses the ball completely, the other player scores. Second, a point is given if the opponent fails to toss the ball at least 6 inches high during a serve. This rule ensures that the serve is fair and visible. Third, a player loses a point if they toss the ball using a cup hand. The ball must be placed on the open palm to follow the rules. Fourth, a point is awarded if the ball is tossed from below the level of the table. The ball must be tossed above the playing surface so both players can see it clearly. And fifth, a player loses a point if they catch the ball instead of hitting it. In table tennis, you are only allowed to hit the ball, not catch it. And six, hiding the ball during service is not allowed. If a player hides the ball, the opponent gets the point. In seven, a player loses a point if they move the table during a rally. The table must stay still during the game. In 8, a point is given if the opponent fails to hit the ball across the net. The ball must pass over the net to continue the game. From 9th, if the ball does not hit the opponent's sides of the table, they lose the point. The ball must bounce on the table to be valid. From 10th, volleying the ball is not allowed. Hitting the ball that hasn't bounced is not allowed. 11. If the ball bounces twice on a player's side, they lose the point. The player must return the ball before it bounces twice.
From the 12th, a player loses a point if they hit the ball twice in one return. Only one clean hit is allowed. In 13th, in doubles, players must take turns hitting the ball. If a player hits out of turn, the opponent scores a point. Lastly, a player loses a point if they fail to return the serve. This means if they cannot hit the serve properly, they will lose the point. To conclude, scoring in table tennis is based on the mistakes made by the opponent. The fewer mistakes you make, the higher your chances of winning. And that will be my report. Thank you very much. Again, my name is Rahana Malasigano. Assalamualaikum. Ngayon naman, tatalakayin natin itong mechanics and rules of the game. So, ako nga pala si Alce Sharifa Yarashad and together with my partner na si Miss Dison Marta G. So, sa first bullet, sinasabi dito na table tennis is played in singles or in doubles. So, dito po, ang table tennis or mas kilala natin as ping pong, pwede laruin either isa lang po ang kalaban or tinatawag na singles or dalawa kayo per team or doubles. So, ang goal nyo po dito is magpalitan ng palo ng maliliit na plastic ball gamit po yung mga paddles. So, ang paddles po ay yun po yung racket na maliit ng table tennis. So, dito po, the second bullet naman po is the players alternately hit a small plastic ball back and forth across the net with a rubber face wooden paddle. So dito po, ganyan po yung flow ng laro po ng table tennis. So may net po sa gitna ng table. So kailangan po tumawid po doon yung bola. So yung mga players naman po, magsalitan po sila ng maghampas ng bola pabalik sa kabilang side po. So dito, magsisimula po ang laro sa serve po or serving. So, inahagis po muna yung bola gamit yung free hand, tapos papaluin po yun gamit na ang paddle para pumapunta sa side ng kalaban. So, dito po pag na-serve na po dito yung bola, so kailangan po maibalik po ng kalaban yung bola. So, first po, dapat po tatama po muna sa table, sa side nila, bago po ibalik. So, pag na-return po yung bola po, pwede na po yun magtuloy-tuloy o mas tinatawag na rally para magpalitan po ng palo. So, kapag matatapos lang po yung rally, if matatapos na po yung rally is kapag may hindi po na naka-return ng maayos yung bola. So, for example po is lumabas yung bola or hindi tumawid sa net or hindi po tumama sa kabilang side ng table. So, basically po parang mabilis na palitan ng bola siya itong table tennis. So, dapat may reflex, control, at saka timing po ang labanan dito. So, that's all lang po kasi sa next slide na po ito is si Miss Dison na po yung mag-discuss. So, Assalamualaikum. My name is Marta G. Dison. So, let's proceed and continue to the other mechanics and rules of the table tennis. So, we have the matching format. We have 3, 5, 7 hanggang aabot ng 11 games. So, ibig sabihin is yung match of the game ng table tennis ay may 11 match or game. So, kung sino ang makakuha ng majority means siya yung panalo. So, bawat game sa unang maka 11 points is siya yung panalo. So, paano kung nagkaroon ng 10 sa kabila and 10 din sa
kabilang team. So we have to move or magkakaroon ng slide 2 or yung tinatawag na DOS. DOS is DEUCE. So kailangan na may yung isang team doon na mananalo is magkaroon or abante ang score niya ng 2 points. So halimbawa sa laban is may 12-10. 12 yung isa, 10 yung sa kabila. So, or kunwari matindi yung laban, yung kabila 13, so yung kabila is 11. So, saka mo malalaman na manalo yung isang team kapag ito ay abante or advance yung score niya ng 2 points. So, next is the continuous play and yung one time out per match sa isang game. So, if sa isang game is meron lamang silang 1 minute. 1 minute time out sa buong match. So, usually ginagamit ito or ginagamitan lamang ng strategy ng mga players ito. Kung saan sa kanila ginagamit yung 1 minute time out nila kapag hindi na nila kaya, kailangan nila lang talagang mag-break at mag-time out kasi grabe na yung intense ng laban, kailangan nilang mag-rest muna or mag-reset mag-reset yung kanilang sarili para mag-regain ng energy to play again. So, next is the 1 minute break between the games. So, bukod sa 1 minute timeout, may timeout din sila but it is a short time break kung saan yung points nila is aabot na sa 6 points. So, kapag may isang team sa dalawang team na magkalaban sa nag-rally, kapag may aabot na sa 6 points, automatically may another short break na naman sila. So, na kung saan pwede silang uminom, pwede silang magpahinga or maghanda for another game. So, yun, tulad nga ng pag-inom ng tubig, kapag aabot na po ng 6 points, they have the automatic break time para uminom, para mag-rest, para magpalit if they have the intense games. So, yan lamang po ang ating mechanics and rules of the game of table tennis. Naman, pag-usapan natin ng expedite system. So, kapag naglalaro ng table tennis at umabot siya ng 10 minutes at wala pa nakaka-18 points, doon na magsisimula ang tinatawag na expedite system. So, pwede rin itong simulan agad kung parehong pumayag ang dalawang manlalaro. Kapag tumigil naman ng bola na hindi pa umaandar ng laro, yung dating tumanggap ng serve, ang siya naman ng magsiserve. Tapos nun, isa-isang magsiserve ang bawat manlalaro. Ibig sabihin, bawat puntos, papalitan siya ng pagsiserve hanggang matapos ang laro. Dagdag pa dito, kapag nasa expedite system na at nakabalik na sa 13 beses yung tumanggap ng bola, so automatic na makakuha siya ng score. So, kapag na-apply itong system na ito, hindi mababago ang pagkakasunod-sunod ng pag-serve at pagtanggap hanggang sa matapos ang buong laban. Assalamualaikum and good day po. So, for this time, we will be talking about the serving. So, paano nga ba yung proper serving ng table tennis? So, first is yung bola natin must be motionless. Hindi po siya dapat gumagalaw-galaw, lalo na pag nasa palm na natin. Pangalawa, kapag nasa palm na natin yung ating bola or ating ping pong ball, ay dapat still lang ito siya and nasa flat palm like this. Open palm and yung, for example, this is the ping pong ball, dapat dito lang po siya. Hindi pwede ganon, hindi pwedeng ganyan, so dapat open palm lang po. Then, before tayo mag-serve, dapat yung hand natin is behind the line, behind the table. So, for example, like this.
So yun na nga, no, napakita na natin kung paano ba natin ilalagay ang ating kamay, ang open palm, kung saan sa behind the line. So sa ano naman, pag-serve naman ng ating bola or paano ba natin itotoss ang ating ping pong ball is ganito. So dapat yung ping pong ball natin is dapat hindi siya nagsispin during the pag-toss po natin. So, it should be 6 inch lang yung taas nung pag-toss natin behind the line and above the surface or yung table natin. So, and dagdag ko na rin po, bawal po yung matatouch natin yung surface or anything before natin is-serve yung ping pong ball o yung magsiserve tayo. So, let's proceed kung paano ba mag-strike kapag nag-serve or nagpa-play na tayo ng table tennis. First is, kapag isi-serve na natin ang ating ping pong ball or isi-serve na natin is dapat magba-bounce muna siya sa server's table then onto the receiver's table. And dapat yung bola natin is magba-bounce siya like from sender or from server to around the net and then to the receiver. Like this, example. So, meron naman din po yung paano natin isi-serve ang ating serve kung ginagamit po or nasa double player po tayo. So, sa double, katulad din po yan ng badminton, meron po tayo tinatawag na left serve and right serve. Katulad din po ng badminton, dapat kung halimbawa ang ating server ay nasa right side, dapat ilaland yun sa left side ng receiver. So, paano nga ba yung proper positioning kapag nagsiserve ang isang player? So, dapat yung ball at saka yung paddle is above the table but hindi yun siya matatouch. Hindi dapat natatouch yung hands natin, ang ating racket or yung paddle and yung ping pong ball natin. So, above lang siya. So, dapat yung proper positioning din ng isang server is dapat maayos ang kanyang posture and ganito po ang proper na posture ng isang server. Kailangan talaga na nakabend sila para ma-execute nila yung movements nila and makuha talaga nila yung whole space sa table nila. And kahit na short service man yung opponents nila is makukuha nila. So, it is very need talaga na nakabend sila para ma-execute nila yung kanilang movements. Sa Emperor observation naman po, dapat yung serve is must visible at kailangan nakikita ito ng maayos. And so yung umpire is dapat alam niya yung mga rules, yung mga legality, kung ano ba yung mga position na nangyari during the serving and the rally. So syempre, dahil naglalaro din tayo ng table tennis is meron talagang nangyayaring violations. So kapag merong first violation or na hindi unclear yung pag-serve po ng isang server is first mangyayari doon is warning pa. So kapag naulit yun siya is magiging score na yun ng opponent niya. For like example, kapag nagkamali siya sa kanyang serve or halimbawa na-touch niya yung, kasi po meron pong tinatawag yung mga violation na yung mga small violations po natin. So isa na po dun yung ma-touch yung table na hindi proper yung pag-serve. So violation po yun siya. So syempre kapag nagkaroon ng maling serving or ganon is no point na po yun. So, yun lamang po sa part ko sa serve po. Thank you po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good day everyone. I am your reporter, Amran Maslamama. Now, itatagag po natin ang table tennis returning and lets. Ano ang pinagkaiba nila? And now, let's start. Ang return na tinatawag sa table tennis ay kung saan magpapalitan yung both side ng attack o kilala sa tinatawag na rally kapag sa ibang sport. Pero pag sa table tennis, return ang tawag, returning or returns, kung saan yung both side
magpapalitan nga ng attack. For example, si player 1 and si player 2. Kapag si player 1 ang server, si player 2 ang magre-return. Okay, so paano ba natin masasabi na valid or invalid yung return ng player? Kapag si player 1 ang server, syempre si player 2 ang magre-receive at magre-return ng bola. Kapag si player 2, pag-attack ni player 2 sa bola or i-return niya, ibabalik niya yung bola dun sa server, dapat pagpalo ni player 2, dapat makaka-bounce or makakalusot yung bola sa taas ng net and makaka-bounce muna sa table ni player 1. Pag once na hindi na-bounce or nagdirekta agad kay player 2 yung bola, magiging score yun ni player 1. Pero once na si player 2, pagpalo niya ng bola, lumagpas doon sa net at na-bounce sa table ni player 1 at hindi na ibalik agad ni player 1 yung bola, magiging points yun ni number 2. Kapag naman invalid yung attack, tulad ng sinabi ko, once na pag-attack ni player 2 at hindi nag-bounce agad sa table ni player 1 yung bola, ibig sabihin invalid yon, or pagpalo ni player 2 ng bola at lumagpas dun sa table or nahulog sa saig, ibig sabihin invalid yun at magiging score yun ni player 1. Or another invalid is kapag si player 2 nag-attack and yung bola nag-bounce sa katawan ng ibang tao or sa hindi parte nung table tennis setup na yun, is magiging points po yun nung player 1 or nung opponents niyo po. And then, kapag naman si player 2, ibabalik yung bola kay player 1 at yung bola ay tumama sa net, tumama dun sa net or dun sa poste nung net, is magiging valid pa rin yun as long as makakalusot siya sa kabilang court o sa court ng kalaban at makaka-bounce dun sa table ni player 1, valid pa rin yun. Pero once na hindi lumusot yung bola sa kabilang side ng opponent niya, magiging invalid at magiging score yun ni player 1. Okay, let's proceed to let ng table tennis. Let, it's very familiar na sa inyo dahil nagamit din ito sa ibang sport. At the same lang po yung let no table tennis and sa ibang sport. Ang let po is kapag yung both side is walang puntos, na napahinto yung pag-rally nila or yung pag-returning nila ng bola sa isa't isa and biglang napatigil yon, and then walang points na makukuha yung both sides. Meron po tayong 4 na dahilan kung bakit nagkakaroon ng let. Ang isa doon is kapag yung server is pag-serve niya ng bola and yung bola na yun ay tumama sa net and bumagsak sa table ng kalaban, is let yun. Ang magiging valid lang yun kapag si returning o si player 2 yung receiver ang papalo. Pero kapag si server ang papalo and yung bola is tumama dun sa net ng kalaban, even pumasok pa rin sa table or nag-bounce pa rin sa table ng kalaban, walang magiging score yun or hindi walang makukuhang score yung both side and yung server is uulitin niya yung pag-serve niya. Sa pangalawang let naman, kapag may disturbance or may distraction sa laro, for example naman is biglang naghingay or maingay doon sa place nyo and bigla kang nagulat at nawalan ka ng focus sa pag-return ng bola or sa pagpalo ng bola and natigil yung rally nyo, magiging let yun at wala kayong magiging puntos both side. Sa pangatlong let naman, kapag si server biglang nag-serve at si opponent niya is hindi pa ready,
magiging let yon. Dapat magbibigay ka ng sign or magbibigay both sign kung ready na ba mag-serve at ready na si receiver mag-receive ng bola. And then, ang pang-apat naman, ang panghuli, kapag si umpire, ang umpire sa table tennis ay siya yung referee na tinatawag nilang referee sa ibang sport, and umpire naman sa table tennis. Kapag si umpire biglang nagpito or pinastop yung rally dahil merong confusion or kailangan niyang i-clarify kung tama ba yung pag-return niyo ng bola or yung pag-attack niyo ng bola, magiging let yun at walang magiging puntos yung both side. Walang makukuha puntos yung both side. So, the difference between the returning and let, si returning, kung paano mo dapat ibabalik yung bola sa opponent mo. Si let naman, magiging walang puntos o mapapatigil yung rally nang hindi makakakuha ng puntos yung both side kapag may nangyari dun sa apat na minention ko. First kapag yung server mo o pag yung servers is pag serve niya ng bola is tumama dun sa net, even na pumasok pa rin sa court o sa table ng kalaban mo, kahit nag-bounce, magiging let yun. Kasi siya yung server. Dapat magiging valid lang yun kapag i-return na ni receiver yung bola. And pangalawa naman, kapag merong distraction or biglang may nangyari na unexpected na nangyari na kung saan nawalan kayo ng focus doon sa rally nyo, is magiging let yon. Pangatlo naman, kapag si referee nagpatawag ng violation or meron siyang i-clarify na i-double check kung tama ba yung ginawa nyo both side, magiging let yon. And ang pang-apat na dahilan kung bakit nagiging let yung rally, kapag si server biglang nag-serve at ang kanyang opponent ay hindi pa ready. Dapat magbigayan sila ng signal kung ready na sila both side. And that's all my topic, the returning and lets ng table tennis. So, good day everyone. So, this is the continuation of the group 4 table tennis. So, explain ko po yung part ko na order of play. So, ipapaliwanag ko po siya in a way na parang actual na nangyayari sa laro para mas madaling intindihin. So, sa order of play na single po is, sa single is dalawang players lang naman, kaya medyo simple lang ang flow ng game. So, kapag may nag-serve, yung kalaban agad ang re-return. Tapos, after nun, tuloy-tuloy na yung palitan ng bola hanggang may magkamali. So, basically po, serve then return. Then rally naman hanggang matapos yung point. So, example po is, si player A nag-serve, binalik ni player B. So, yung bola, tapos nagpalitan sila ng shot hanggang sa hindi na naibalik ni player B. So, point po yun kay player A. So, sa doubles, so dito naman po sa doubles naman po is mas kailangan ng coordination kasi apat na yung player na involved. So, hindi pwedeng basta-basta tatama ka lang kung kailan mo gusto. Kasi may sinusunod na order talaga. So, dito po, ang sequence is server, receiver, partner ng server, then partner ng receiver. So, umiikot lang yan na para maging organized yung laro. So, example po, si player A ang nag-serve at si player B na ang sumalo. Pagkatapos nun, si partner ni player A ang tatama. Then, si partner naman ni player B, kapag nauna si player A ulit, kahit hindi pa turn niya, is mali at point na yun ng kalaban. So sa naman po, order of serving,
receiving and changing of ends. Ito yung system kung paano po dito nag-decide kung sino ang magsi-serve, sino ang magre-receive, paano nagpapalit ng serve, at paano nagpapalit ng side ng table. So, basically po is ginagawa siya para maging fair yung laro from start to finish. So may apat po may 7 rules po. So isa-isay natin. So number 1 po is coin toss. So before mag-start, may coin toss para fair yung sino ang may advantage. Kung sino ang manalo, siya yung pipili kung sino ang magse-serve. Sino po ang magre-receive or pipili ng side. So number 2 po is choice ng kabilang. So dito po is choice ng kabilang player. After nun, yung kabilang player naman ang pipili ng natitirang option. So pareho silang may chance na makakuha ng advantage bago magsimula yung game. So number 3 po is pagpalit ng serve. So dito po is habang naglalaro, every 2 points nagpapalit ng server para fair. So example po is si player E ay nag-serve tapos nakapuntos, at nag-serve naman ulit si player E is nakapuntos ulit. So bali 2 points na siya. Then si player B naman ang magsi-serve. Pero kapag tabla na yung score, halimbawa 10-10 na yung score na, and kapag so dito is kapag sobrang dikit na yung laban, so nagiging every 1 point na lang ang palitan ng serve. So number 4 po is double first receiver sa doubles. So yung team na magse-serve first. So dito po is sila yung magde-decide kung sino sa kanila ang serve at kung sino sa kabilang team ang first receiver. So may strategy. So dito po is may strategy din po kasi pinipili nila kung sino ang mas okay mag-return. So number 5 po is rotation sa doubles. So dito po is umiikot talaga yung rules. Yung nagre-receive kanina, siya naman ang mag-serve sa next. Then yung partner niya mag-adjust. So lahat ng players ay may turn. Hindi isa lang ang yung parang active. So number 6 po is order sa next game. Hindi same yung rules every game po is nagbabago siya para fair po. So halimbawa po is kung server ka ngayon, pwede kang maging receiver naman sa next game. So last rules po is ang changing of and after every game. So nagpapalit ng side ng table para fair yung condition, like ilaw or pwesto. So sa deciding game po is kapag may naka 5 points na, magpapalit ulit ng side kahit ongoing pa yung laro. So overall po, so ayun po, yung table tennis po, hindi lang siya basta-basta mabilis na laro. May system siya ng rules para maging fair at organized at balance. Yung match hanggang sa matapos. So that's all po. Maraming salamat po. Good day everyone, I am Ronnie Jitan and my topic for today is the fundamental skills of table tennis. So number 1 is the grip. There's the 3 content of it, which is the shake hand grip, pen hold grip, and proper grip or better control. So the grip is how you hold the paddle. The 2 common types are the shake hand grip and pen hold grip. A proper grip helps improve control and accuracy. So the next one is the forehand drive, which is the basic attacking stroke done with dominant hand side, focus on thing and direction. So the forehand drive is one of the most basic attacking strokes. It is done using the front side of the body. Proper timing and directions are important to make the shot effective.
So the next one is the backhand drive. So stroke using back slide of hand, used for quick returns, and it requires control. So the backhand drive is used to return the ball quickly using the backside of the hand. It is useful in fast rallies and requires good control. The next one is the serving. Starts the game, must follow rules, and can add spin. So serving is how the game starts. It must follow proper rules, and players can add spin to make it harder for the opponent to return. So the next one is pushes. It is a defensive stroke, keep ball low, and controls rally. A push is a defensive stroke used to keep the ball low and slow. It helps control the rally and prevents the opponent from attacking. The next one is flicks. It is quick attacking shot used for short balls, requires fast reaction. A flick is a quick attacking shot usually used when the ball is close to the net. It requires fast reaction and wrist movement. The next one is the spinning the ball. It's top spin, back spin, and side spin. It makes ball harder to return, and it is up in an important skill. So spinning the ball is an important skill in table tennis. There are different types like top spin, back spin, and side spin, which make the ball harder to return. So the next one is the loops. It is strong top spin shot. It is used for attacking and it has high control and power. A loop is a strong top spin shot used for attacking. It combines power and spin to make the ball difficult for the opponent to handle. And next one is the footwork. It is the movement around the table. It helps reach the ball and it improves balance. Footwork is how you move around the table. Good footwork helps you reach the ball easily and maintain balance while playing. So the last one is the speed. It is a quick reaction time. It has fast movements and it is also important for winning rallies. Speed is very important in table tennis. Players need quick reactions and fast movement to respond to their opponent's shots. And that's all to my topic. Thank you so much. So good day everyone. So ngayon naman i-discuss ko ang basic shots sa tennis table. So first ay ang backhand push. So ito yung pinakaunang shot na dapat matutunan ng isang player kasi dito nagsisimula ang control sa table tennis. So ang shot na to is hindi pang attack kundi pang manage ng bola para hindi ka agad magkamali. So ang first step dito is tumayo ng malapit sa lamesa and huwag masyadong malayo kasi short shot lang ito and ang katawan ng player ay dapat nakaharap sa direction kung saan nanggagaling ang bola. So ibig sabihin nakaharap siya dapat sa lamesa. So hawakan ang paddle sa harap ng katawan mo ng naka-backhand position. Then relax lang ang grip and huwag masyadong sobrang higpit ang pagkakakapit. So next naman, kapag paparating na ang bola, huwag masyadong hampasin. So ang gagawin lang ay parang itutulak mo lang siya gamit ang maikling galaw or soft lang na galaw mula sa siko. So importante na hindi buong braso ang gagalaw kundi dapat controlled lang. So next naman, habang tinatamaan mo ang bola, dapat i-brush mo ang ilalim nito gamit ang paddle na medyo naka-open. So nakataas konti ang angle nito. So dito nanggagaling ang backspin. And then kasabay nito, ihakbang mo ng bahagya ang kanang paa mo papasok sa ilalim ng lamesa para mas stable ka. Then dito mararamdaman mo na parang hinaplos mo lang yung
mo lang pababa yung bola and hindi mo siya pinapalakas. So, kapag tama yung paggawa mo nito, mapapansin mong babagal ang bola at medyo bababa agad ang lipad nito. So, importante ito dahil ito ang ginagamit kapag gusto mong pabagalin ang laro or kung gusto mong mag-set ng next move or ibalik lang ang bola ng safe. So, next naman ay ang forehand drive. So, ito naman ay isa sa pinaka-importanting attacking shot. So, dito nagsisimulang matutong mag-control ng power. So, ang first step is ganun pa rin, tatayon pa rin ng malapit sa mesa. Pero this time, palihis na yung pwesto mo or naka-sideboard na ang player. So, ibig sabihin, medyo nakatagilid ang katawan. And hindi nakadiretso ang katawan sa mesa. And ang kanang paa naman ay bahagyang nasa likod. So, bago dumating ang bola, ihanda na ang katawan na parang iikot ka ng konti pa kanan. Kung right-handed ka. Then, pagdating ng bola, iswing ang braso forward at medyo pataas. So, hindi to sobrang lakas na palo pero hindi rin sobrang hina. So, sakto lang, kumbaga medium stroke. So, habang ginagawa ito, mararamdaman mong umiikot ang katawan mo pabalik sa harap. So, habang ginagawa mo yung shot na to is bumabalik ang katawan mo paharap sa lamesa. So, doon papasok ang power. So, sabayan mo rin ito ng paglipat ng bigat ng katawan mo mula sa kanang paa papunta sa kalawa. So, yung next naman is yung paddle mo ay dapat slightly closed or nakababa ng konti para magkaroon ng stop spin. So, pag nagawa mo to ng tama, mararamdaman mong parang smooth lang na swing and hindi siya pilit. So, kapag tama ang timing, mararamdaman mong dumudulas ang bola sa paddle mo pataas. So, importante ito dahil ito ang pangunahing pang-attack. And dito ka makaka-score at makaka-pressure sa kalaban. So, pangatlo naman ay ang the backhand drive. So, ito ay parang forehand drive din. Pero ginagamit kapag nasa backhand side mo ang bola. So, ganun pa rin, tumayo ulit ng malapit sa mesa at nakaharap sa direction ng laro. So, ngayon nakaharap ka na sa lamesa again and i-position mo ang paddle sa harap ng katawan mo. So, kapag paparating na ang bola, iswing mo ang braso mo forward at bahagyang itaas. So, tulad ng forehand drive, medium stroke lang ito. So, hindi siya masyadong maiksi at hindi rin sobra. So, dito, importante na relax ang wrist. So, huwag mong stiff ang kamay mo kasi makaka-epekto ito sa control. So, habang tinatamaan mo ang bola, siguraduhin na sa tuktok ng bounce na siya tatama para mas stable ang shot. So, pagkatapos mong tamaan ng bola, ituloy mo lang yung galaw or follow through. So, kapag parang kalahati ng lakas mo bago tumama, kalahati pagkatapos tumama. So, divided yung force na i-apply mo. Then, yung paddle ay slightly closed din para makagawa ng top spin. So, dito mararamdaman mo na mas compact ang galaw kumpara sa forehand. Pero dapat smooth pa rin. Parang mabilis pero kontrolado. So, importante ito dahil hindi lahat ng bola ay mapupunta sa forehand mo. Kaya kailangan mong matutunan ito para hindi ka maipit sa backhand side. So, lastly is the forehand push. So, ito naman ay katulad ng backhand push pero ginagamit sa forehand side. So, pang-control pa rin ito and hindi pang-attack. So, ganun pa rin. Tumayo pa rin ng malapit sa mesa at ihanda ang paddle sa forehand side or gilid ng katawan mo. So, huwag mong masyadong ilayo ang braso mo
and dapat relax lang. So, kapag dumating na ang bola, gamitin mo ulit ang maikling galaw mula sa siko and i-brush mo ang ilalim ng bola gamit ang paddle na naka-open. So, habang ginagawa mo ito, ihakbang mo ang kanang paa mo pasulong or forward para mas maayos ang balance mo at mas kontrolado ang shot. And dito, mararamdaman mo na parang pinapahina mo lang ang bola, hindi siya pang power. Pang control lang talaga siya. So, importante ito dahil ginagamit ito kapag gusto mong pabagalin ang rally o gusto mong ilagay ang kalaban sa alanganin dahil sa backspin. So, para mas madaling tandaan, pag sinabing push, ibig sabihin nito ay control plus backspin. So, dito is, pag push is slow and safe lang. Then, pag drive is attack plus topspin. So, dito is fast and aggressive. So, yun lamang po sa part ko. Maraming salamat po.